Sa Lunes, magpapasya ang halos 70 milyong Pilipino sa kung sino ang nais nilang maluklok sa mahigit 18,000 posisyon mula senador hanggang sa mga lokal na posisyon. Pinakamaraming rehistrado po sa Calabarzon, sa Central Luzon at Metro Manila. Saksi, si Nico Wahe. Mahigit 69 million ang rehistradong botanteng Pilipino para sa eleksyon 2025. Mahigit 68 million ang sa Pilipinas rehistrado. Mahigit 1 milyon naman ay overseas voters. Kumpara noong 2022, 2.6 million ang itinaas ng bilang ng rehistradong botante ngayong eleksyon 2025. Sa tatlong island groups ng bansa, pinakamarami ang rehistrado sa Luzon na mahigit 38 million o 55.8% ng locally registered voters. Mahigit 20% naman ang nasa Visayas, katumbas ng 13.8 million. Di nalalayo ang porsyento sa Mindanao na may 16.4 million ang botante. Sa 10 pinaka-vote-rich region sa Pilipinas, nangunguna ang Calabarzon, sinundan ng Central Luzon, NCR, Central Visayas, Bicol Region, Ilocos Region, Davao Region, Eastern Visayas, Northern Mindanao at Western Visayas. Isa sa tatlong rehistradong botanteng Pilipino mula sa Metro Manila at mga kalapit rehiyong Calabarzon at Central Luzon. Pagdating naman sa vote-rich provinces, nangungunang Cebu, sinundan ng Cavite, Bulacan, Pangasinan, Laguna, Negros Occidental, Batangas, Pampanga, Rizal at Iloilo. 6 sa 10 pinaka-vote-rich na lungsod ang galing sa NCR, ang Quezon City, Maynila, Caloocan, Taguig, Pasig at Valenzuela. Kasama rin sa top vote-rich cities ang Cebu City, Davao City, Zamboanga City at Antipolo sa Rizal. Sa vote-rich municipalities, 5 ang nasa Rizal, 2 ang nasa Bulacan at Cavite at 1 ang nasa South Cotabato. Pinakamababa naman ang bilang ng botante sa Cordillera, Caraga, Mimaropa, Cagayan Valley at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pinakakaunti ang botante sa bayan ng Kalayaan sa Palawan na mahigit 800 lang. Pagdating naman sa mga botanteng nakarehistro sa ibang bansa, bumaba ang bilang ng registered overseas voters ngayong 2025 kumpara noong 2022. Ngayong taon, pinakamarami ang rehistrado sa United Arab Emirates, Amerika at Saudi Arabia. Pero batay sa mga nakaraang eleksyon, gaano karami sa registered voters ang bumoto? Sa nakaraang eleksyon mula noong 2004, laging mas mataas ang turnout ng mga overseas voter tuwing presidential elections kumpara sa sumunod dito na midterm elections. Ganyan din halos ang trend sa botohan sa Pilipinas, maliban noong 2013 midterm elections na mas mataas ang turnout kumpara sa eleksyon 2010. Hindi ko rin malaman yung psyche ng mga Pilipinos, pero siyempre pagka tinignan natin siguro nga dahil sa yung choices kasi sa president mas kokonti. So mas tinitingnan ng mga Pilipino, napaka-importante kasi ang presidency sa atin at vice presidency. Of course, hindi naman natin binabaliwala o sinasabing hindi importante ang senador. Equally important yan. Pero paalala ng COMELEC, dapat hindi sinasawalang bahala ang midterm elections. Yan ang isa sa mga features o mapagmamalaki ng isang bansang demokrasya. Bakit? Sa komunisang bansa ba, mayroon ba silang eleksyon? Sa bansa ba na sosyalista, may mga eleksyon ba silang mga ganun? Hindi ba wala? Dito, nai-enjoy natin sapagkat may pagkakataon tayo na ayawan ang mga leader na hindi natin gusto na. O kaya yung performance, hindi tayo kontento, pwede natin sila na ngayon napalitan. Sa paparating araw na 2025 midterm election, hindi malabong ganito rin ang sapitin. Ini-expect ko rin ngayon sa overseas voting at saka yung midterm. Mga 63 to 65% ang local elections eh. Sa overseas baka mababa rin ito, mas bababa ito doon sa 40.59% ng 2022. Pero posible raw na magbago ang trend dahil sa mas modernong eleksyon ngayon sa Pilipinas. Kita mo, nagpa-internet voting tayo, wala pa before. First time sa kasaysayan ng ating bansa. Sana man lang mahikayat ng mga Pilipino. Uy, hindi na ako pupunta sa embahada. Hindi na ako padadalhan pa ng mga sulat na naglalaman o envelope na naglalaman ng balota. Dito, text na lang, cellphone na lang, laptop, iPad, makakaboto na ako. Ang laking convenience nun. Nakasalalay rin daw ang mataas na voter turnout sa mga kabataan. Lalo't 63% ng mga boboto ngayon ay ang pinagsamang millennial at Gen Z. Paano natin masisigurado na boboto ang mga kabataan?
kinakailangan pabotohin natin ng mga kabataan at ma-realize nila yung bawat boto nila hakbang para sa kinabukasan. Halos isang linggo na lang bago ang eleksyon 2025. Ang boto ng bawat Pilipino, saan mang panig ng mundo, mahalagang ambag ng bawat isa sa kinabukasan ng bansa. Opo, boboto. Para sa pagbabago ng bayan. Sa alang-alang natin yung boto natin, sir, kasi kailangan din yun para sa kapakanan ng ating bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.